Amen, amen. At ngayon po'y dumako na po tayo sa pinakamahalagang bahagi ng programa sa umagang ito, ang paghahayag ng salita ng Diyos. Kaya nais ko pong anyayahan ng bawat isa na kayo po ay tumayo at buksan po natin, if you have your Bibles, ay buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Numbers, Book of Numbers. Okay? Ushers, dito sa may hilera rito, sa may kila Brother Al, meron pa, pwede pa kayong maglagay dyan ng mga, I think, 6 pwede pa. Okay? So, dito sa may hilera nila, Julie, and pwede pa dyan. Okay? Alright, maximize na lamang po natin yung space at pagka walang-wala na talaga dito sa harapan ko, dito sa may, paalisin ko na lang itong mga, alright. Well, anyways, Book of Numbers, chapter 13, and then ako po ay pupunta hanggang chapter 14 para lamang maunawaan po natin yung kasaysayan, mga kapatid. Okay? Now, para sa kaalaman ng lahat, ito po ay statement, ito po ay pangyayari nung ang Panginoong Jesucristo, o ang Panginoong Jesucristo, ang Diyos, ay nagpadala ng mga spies when they're about to possess the promised land, Canaan, ay ang Panginoon, kinuman niya si Moses na magpadala ng spies. Okay? Actually, 12 spies from the 12 tribes. Okay, 12 spies. And to search the land, to search Canaan. Okay? And pansin nyo, sa huling pagkakataon ng kwento, nagpadala siya ng isang grupo, pero pagbalik, naging 2 grupo na po sila. Okay? The group of 10 and the group of 2. Alright? So, but this morning, I'm going to talk to you about a vision for your next season. A vision for the next season of your life. Do you have any vision for the next season of your life? Okay, meron ka na bang ganun? Meron ka na bang nakikita? Meron ka na bang view? You know, tayo mga Filipino, tayo po mga Kristiyano, ay kailangan po na merong magagabay sa atin kung paano natin pasisimulan. Mari ngayong umaga, ngayon nyo lamang naisip, oo nga pala, no? Kinakailangan ko palang isipin na ngayon kung anong gagawin ko for the next season of my life. Now, it's good to be in the 2025th na taon na ito, mga kapatid, di ba? Pinapasok tayo. Pinahintulutan tayo ng Panginoon na makapasok sa taon na ito. Pero anong gagawin mo naman sa taon na ito? Okay? Do you have a new year or just another year? So, you've got to have a new year. Tapos panayambatian natin, Happy New Year, Happy New Year. Dapat ang batiin natin, Happy another year. Yeah? Kayo po kinakausap ko, kayo. Alright. Okay, sa mga bisita po namin, nais po namin maunawaan yung mabuti, yung pattern ng buhay sa Biblia. Napakaganda. Kayo mga bisita po namin, maraming exposure kayo sa labas at maaaring kukunti ang exposure ninyo sa simbahan. Maaaring ngayon lamang po kayo nakasimba, bagamat sinasabi niyong kayo po ay kasama sa isang reliyon na ganito, ganyan-ganyan, pero maaaring ngayon lamang po kayo nakapagsimba kasi maaaring sa dati niyong reliyon naman kung saan kayo kabilang, ay hindi naman kayo nagsisimba. Hindi po ba? Alright. So ngayon, salamat na nandito po kayo. Ipapakita po namin sa inyo na ang simbahan po ito ay nag-i-educate ng salita ng Diyos sa buhay ng tao. At para malaman po natin, ano ang ating hakbangin, ano ang ating gawain this year, 2025. Paano ko sisimulan? Ano ang dapat kong tignan? Okay? Now sa Bible, napakarami pong example na katulad niyan para lamang po magkaroon tayo ng magandang relasyon sa atin pong o maunawaan, madali po natin maunawaan ang ating taon na kinabibilangan na ngayon. Okay? Alright, Book of Numbers, magsisimula po tayo sa chapter 13. We will read verses 1 to 3 and then we will just drop down to verse number 25 para po makapag-save tayo ng time and maliban po dyan para maunawaan lamang po natin yung kwento. Okay? Are you with me? Numbers. At para sa mga walang Biblia, we'll give you Bible
in the screen. Okay? We will put the verses there at para maunawaan po, makabasa rin po kayo. Okay? Are you with me na? All right. Verse number 1 of the book of Numbers, chapter 13. And the Lord spake unto Moses, saying, okay? Who spoke to Moses? The Lord, God, okay? Now, ano sabi ng Panginoon sa verse number 2? Send down men. Yeah, now listen, let me give you a background of this. Kaya ko po sinasabi kung sino ang nagsabi, kasi maaaring yung sinabi ng Diyos ay nirepeat lamang, mga kapatid, nirepeat lamang ng ibang tao, like Moses. Okay? So in this chapter, makikita nyo, yung sinabi ng Diyos ay inulit ni Moses, pero meron ng mga dinagdag si Moses. It might be the detail, you know, at hindi na ipinakita sa atin yung detalye kung paano kinausap ng Diyos si Moses, pero tingnan nyo mabuti mga kapatid dito. Sa verse number 13, o verse number 1, sabi ng Bible, and the Lord spake unto Moses. Okay, the Lord mismo nagsabi kay Moses, di ba? Ano sabi niya? Send thou men that they may what? Search the land of Canaan, which I give unto the children of Israel. Now, ang pag-aaral ng Biblia, maaaring dito makikita natin na sabi ng Diyos sa kanya is to search the land. Okay? Maaaring no si Moses ay inulit na ni Moses, sabi naman ni Moses, to spy out the land. So, si Moses ay gumamit na ng ibang word. Okay, so you understand that? So kaya sinasabi ko sa inyo, sino ang nagsabi ng ganito? Diyos. Sino ang nagsabi ng ganito? Si Moses. Pero ano sinasabi ni Moses? Magkaparehas lamang po yung ibig sabihin. Gumamit lamang siya ng ibang word. Okay? Kasi para maunawaan ng mga taong kinakausap na ni Moses. Did you get that? So iba ang word na ginamit ng Diyos kay Moses at para maunawaan ni Moses, at iba rin ang ginamit ni Moses sa mga tao, sa mga spies para maunawaan ng mga spies. Did you get that? Mm-hmm. All right. So let's keep going. And then the Bible says here that they may search the land of Canaan, which I give unto the children of Israel. Of every tribe of their fathers shall ye send a man, every one a ruler among them. And Moses, by the commandment of the Lord, sent them from the wilderness of Paran. All those men were heads of the children of Israel. Now, if you will drop down to verse number 17, you will find yung sinasabi ko po sa inyo kanina. Now, verses 4 hanggang 16, nandiyan po yung mga taong sinend out. Okay? Now, verse number 17, look at the tone of the passage, kapatid. And Moses sent them to what? See that? So, but they have the same meaning in the Hebrew word. The modern Hebrew word, mga kapatid, is to tour. You see, to tour. Pero modern Hebrew na po yan. But in the biblical Hebrew, mga kapatid, ginamit po yung salitang spy. Mamaya explain ko po sa inyo ang mga pagkakaiba niyan. Okay? Now, and Moses sent them to spy out the land of Canaan. Okay? And said unto them, get you up this way southward and go up into the mountain. Now, drop down na po tayo sa verse number 25. I hope nasusundan niyo po ako, mga kapatid. And they returned from searching of the land. After how many days? 40 days. For 40 days they were in the land. Tandaan niyo po yan. 40 days. How many days? 40 days they were in the promised land. Who were there in the promised land for 40 days? The 12 spies. Okay? The 12 spies. Okay? Nandun sila sa promised land to search the land. Okay? All right. Now, verse number 26, and they went and came to Moses and to Aaron and to all the congregation of the children of Israel unto the wilderness of Paran to Kadesh, and brought back word unto them and unto all the congregation, and showed them the fruit of the land. Show them the fruit of the land. Why is that? Because in verse number 20, they were there to get the fruit of the land.
kasama po yun sa pag-search. They will not just search the land, but they will bring evidence or evidences from the land. Are you following me? Amen. All right. So I hope maliwanag po itong binabasa po natin. Okay? Now, so let's keep going. 27. And they told him and said, we came unto the land whither thou sentest us, and surely it floweth with what? Milk and honey. And this is the fruit of it. Nevertheless, the people be strong that dwelt in the land, and the cities are walled and very great. And moreover, we saw the children of Anak there. The Amalekites dwell in the land of the south, and the Hittites and the Jebusites and the Amorites dwell in the mountains, and the Canaanites dwell by the sea and by the coast of Jordan. Verse number 30. And Caleb stilled the people before Moses and said, let us go up at once and possess it, for we are well able to overcome it. But the men that went up with him, we be not able to go up against the people, for they are stronger than we. Okay? 32. And they brought up an evil report of the land which they had searched unto the children of Israel, saying, the land through which we have gone to search it is a land that eateth up the inhabitants thereof. And all the people that we saw in it are men of a great stature. And there we saw the giants, the son of Anak, which come of the giants, and we were in our own sight as grasshoppers, and so we were in their sight. Now later on, babasahin ko po yung chapter 14, verses 5 to 10, para makita nyo po yung pagkakaiba kung paano tinignan, mga kapatid, yung nung isang grupo. No? Sabi ko nga sa inyo, pumunta sila doon sa Canaan ng isang grupo, pero pagdating sa Canaan, unti-unti nahahati. Pagbalik nila kay Moses, dalawa na silang grupo. Okay? So ano ang nangyari, mga kapatid? Nahati na. May kakaiba silang pananaw sa kanila pong buhay. Okay? Yan sinasabi kong vision. Now, what is a vision? Para lamang magkaroon na kayo ng insight tungkol po dito sa salitang ito. Vision is the power of seeing what is ahead of you. That's a vision. One more time. Unawain nyo ng mabuti, mga kapatid. Again, sa mga bisita po namin, nandito kayo sa simbahan na parang eskwelahan. Okay? I want you, gusto ko po, pag lumabas po kayo, ay meron po kayong something sa inyong mind na mariretain, na pag-iisipan nyo, i-consider nyo ng mabuti. Okay? Alright. Ano po ang ibig sabihin ng vision? Vision is the power of seeing what is ahead of you. Okay? Ano yung nakikita mo? You have vision. You have the power na makita yung mga bagay na yon. Okay? You got it? Okay. Tayo po'y sandaling manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa mga salita niyo po na binasa po namin. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga salitang ito. Dito po magdidepend ang inyong mensahe na mag-i-encourage sa inyong mga anak, maging sa mga bisita po namin, na sisimulan po namin ang paglakbay sa aming buhay na hindi pa ho namin nakikita ngayon. Ang bukas, hindi pa ho nakikita namin yung dulo, Panginoon. Pero through this message, O God, ay magkakaroon na po kami ng insight sa gusto naming buhay sa darating pang mga araw. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mensaheng ito. Please make me a blessing at lahat na sasabihin ko po ay maging maliwanag. Huwag niyong pahintulutan na may aalis po ritong confused, O God. Let them, O God, when they get out from this building, when they step out from this building, O God, they have a fixed mind about you. They have fixed mind on how to live the life this new season, Panginoon. Kaya pagpalain niyo po ang bawat isa. Ano mang nakikita niyo po na maaaring maging hadlang pa sa pag-unawa po namin
ng inyong salita. Alisin niyo po, O Diyos, at patawarin niyo po kami sa lahat ng pagkakasala po namin. In Jesus' name I pray. Amen. All right, thank you. You may be seated in the presence of our God. Okay? So, tumingin lamang po kayo dito ng mabuti, mga kapatid. Unawain po natin at babasahin ko po muli yung verse number 5 ng chapter 14. Sundan nyo na lamang po ako sa inyong mga mata at habang nakatingin po kayo sa Bible ninyo. Okay? Now, I understand, yung iba po sa atin, hindi po natin kaugalian na magbasa ng Biblia ng araw-araw. So, it's your chance na habang nandito kayo sa simbahan, ay makakapagsubaybay po kayo, makikita nyo po ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Verse number 5 of chapter 14. Are you with me? Then Moses and Aaron fell on their faces before all the assembly of the congregation of the children of Israel. And Joshua the son of Nun and Caleb the son of Jephunneh, which were of them that searched the land, rent their clothes. And they spake unto all the company of the children of Israel, saying, the land which we passed through to search it is an exceeding good land. If the Lord delight in us, then he will bring us into this land and give it us, a land which floweth with milk and honey. All right? Let's pause there for a while, okay? I'm reading chapter 14 in verse number 8. But I want you to go back. Kung meron kayong pen, mga kapatid, sa baba dyan, sa may karugtong ng honey, if you still have space, lagyan nyo po dyan ng verse number 2 of chapter 13. Chapter 13, verse number 2, para may reference po kayo. Why is this important? Okay? Bakit dito po importante, mga kapatid? Kasi sabi dito, mga kapatid, kung tayo aayos, kung tayo magpapakatino, and then ibibigay sa atin yung land na pinangako ng Panginoon. Pero ang totoo nun, mga kapatid, sa chapter 13, in verse number 2, ay ipinangako na yan ng Panginoon na kanila na talaga yung land. There is no if. Did you get that? There's no if. Listen, pag ipinangako sa iyo ng Panginoon, ibibigay yan sa iyo ng Panginoon. Pero maaaring kung hindi ka karapat-dapat, huwag mong iisipin na hindi siguro ibibigay sa akin ng Panginoon kasi baka hindi ako karapat-dapat. You say, now forget it. Kasi kaya kang gawin ng Panginoon na maging karapat-dapat. Dadaan ka muna sa dealing ng Panginoon. Maaaring kung hindi karapat-dapat, aayusin ka ng Panginoon, itutuwid ka ng Panginoon, at maaaring masasaktan ka habang tinutuwid ka ng Panginoon. Pero kaya ka nasasaktan, sapat inaayos ka ng Panginoon. At sapagkat kaya ka inaayos ng Panginoon, ang gusto mangyari ng Panginoon ay maprocess mo yung land. Did you get that? So, kaya pinapabalikan ko po yan sa inyo, mga kapatid. Like in verse number 8. Now, verse number 9. Only rebel not ye against the Lord. So, wag mong isipin na if I will rebel against the Lord, hindi ko mapupossess yung land. But listen, kaya kang gawing hindi rebelde ng Panginoon, pero itutuwid ka ng Panginoon, masasaktan ka. Okay? All right. Neither fear ye the people of the land, for they are bread for us. Their defense is departed from them, and the Lord is with us. Fear them not. But all the congregation bade stone them with stones, and the glory of the Lord appeared in the tabernacle of the congregation before all the children of Israel. So, in chapter 14, verses 5 to 10, kapatid, makikita nyo yung statement dito nila Joshua, Caleb, and Joshua. Okay? The two spies. Among the 12 spies, there were 2 spies na nagbigay na magandang kwento, mga kapatid. Okay? Now, the other, mayroong 10 spies na nagsabi naman sila ng kwento, mabuti sa nakita nila, but they exaggerated. Okay? Mamaya explain ko po ng mabuti yan. Ngayon, let's go back to the Bible, mabuti. A vision for the next season of your life. How do you visualize the new season of your life? Paano mo tinitignan? Mahalaga po ito, mga kapatid. Tignan mo ng mabuti. Meron ka na bang nakikita ngayong taon na ito
na ipinapakita sa iyo ng Panginoon na ito yung magiging buhay mo sa taon na ito? Now, visualize. Are you trying to visualize? What is your vision for the next season of your life? Huh? So, inuulit ko po mga kapatid, vision is the power of seeing what is ahead of you. Now, in God's eyes, mga kapatid, in God's sovereign will, there are two things na kinakailangan po nating makita. Ang Diyos ay meron po siyang predestined. Meron po siyang predestined at meron po siyang prepared things for us. Ulitin ko po, there are predestined places or predestined things and prepared things for us. Let me show you the difference, okay? Ang predestined, kapatid, wala ka na magagawa dyan. Itinalaga yan sa iyo ng Panginoon. Kamay ng Diyos ho ang nandiyan. Okay? Itinalaga niya. Wala na hong mababago yan. For example, ang destination mo ay predestined ng Diyos. Hindi mo na mababago yan. Maaaring baguhin mo yung paraan papunta doon, pero yung lugar na pupuntahan mo ay hindi mababago. Are you getting the point? Okay. So, how about the preparation or the prepared things? Ang pagkakaiba at matinding pagkakaiba, ang prepared na bagay para sa iyo ay meron kang choices. Alright? Sa predestined, wala kang choice. Sa prepared, meron kang choices. You can get it or lose it. Okay? Now, life has full of choices. Diba? But don't you forget that in every choices or sa mga choices that God is giving you, there are consequences. Okay? Pag merong choices, merong consequences. Alright? Nakukuha niyo po mga kapatid? So, anumang pipiliin mo ay merong consequence yan. Anumang sasabihin mo, ito ang gagawin ko, meron po yung consequence, merong bayad yan, merong kapalit yan. Hindi ka pwedeng pumili ng isang bagay na walang consequence, mga kapatid. Okay? So, yung isa is predestined. Alright, sigurado na yun. Mabuti, wala kang choice doon. At sapagkat walang choice yun, wala rin consequence. So, anong meron ako dyan? Blessing. Sapagkat ang Diyos ang nagtalaga dyan, sigurado ko pagpapala yan. Now, kung itinalaga sa akin ngayon na pumunta ako ng Canaan, anong meron sa Canaan? Blessing. Lugar na hindi ko pinagpaguran, pagkain na hindi ko hinanda, pero kakainin ko. Tirahan na hindi ko, it's all blessing. Why is that? Because God predestined it. Did you get it? Pero pag nilagay po yan sa isang prepared place and you have choices, then in every choice that you make, mga kapatid, there is a consequence. Okay? So, for example, Moses made a decision that disqualified him for his destination. All right? What's the consequence sa pinili ni Moses, kapatid, na to disobey God? Naalala niyo ang kwento, mga kapatid? Naalala niyo kung ano sabi ng Panginoon? You speak to the rock. But did Moses spoke to the rock? No. Anong ginawa niya? Pinalo niya yung rock. But the water came out, pero mayroong consequence. You see, that made him disqualified for his destination. Okay? So did you get that? Moses made a decision that disqualified him for his destination. There are so many things over there that you are making a choice. Many times, gumagawa tayo ng destination without considering the consequence. Na hindi pala natin naiisip, mga kapatid, na tayo gumagawa ng decision na nag-disqualify sa atin sa ating destination.
All right? Now notice what the Bible says here. Everybody, you know the passage. The steps of a good man are what? Shout it, shout it. Ordered by the Lord. What does it mean, mga kapatid? Anong ibig sabihin? Notice, the steps of the good man are ordered by the Lord. Okay? Now, listen, it's a given formula, kapatid. You see? So ano po ang ibig sabihin nito, mga kapatid? If it is ordered by the Lord, it means you can see God in every step that you take. Because the steps of a good man are ordered by the Lord, so every steps that you take, you can see God. God is in it. Amen? Now, listen, you've got to make a decision, mga kapatid, and determination what's going to be your next season of your life look like. Okay? Ano kaya ang buhay ko ngayon? Anong itsura? Anong klaseng buhay meron ako sa next season ng buhay kong ito, mga kapatid? You've got to make a decision. Again, dapat meron tayong pananaw, meron na tayong nakikita, meron na tayong aninagan. You know, I hope nakuha niyo po yun. Meron na po tayong naninagan, malinaw na ang mga bagay na yan. Now, babaybayin lamang po natin ito. Marami akong points na ginawa rito, but I don't think we can finish it. So mamaya may part 2 ulit. Okay? So you come back this afternoon. I hope you will enjoy the part 2 of this message. Okay? Now, so this story, mga kapatid, the first thing that you will see in this story, mga kapatid, is how you see where you are headed. Okay? Meron na pupuntahan, given na yung lugar na yon. Okay? But how do you see where you are heading? Paano mo tinitignan yung lugar kung saan ka pupunta, kung paano pupuntahan at kung anong meron po doon? Okay? Napakahalaga po nito. So you see in this passage, kapatid, makikita nyo that God spoke to Moses, ang sabi ng Panginoon kay Moses, magpadala ka ng tao doon sa Canaan, sa Promised Land. Yung pinangakong lugar para sa kanila. Alright? At ang mga taong ito, mga leaders, gagawin mo ngayon na bawat pamilya ay merong isa. So there were 12 tribes. So in other words, kinakailangan 12 spies. Are you following me? And so ginawa ni Moses yan. And you see the word spy here, mga kapatid, is to search. You see, to search. Now, what is the purpose of searching? What is the purpose of spying? You know, the land, mga kapatid. So, it's not about, hindi dito, mga kapatid, tinutukoy yung, okay, yung mga taong ito ay tignan mo yung kalaban. Kaya sinasabi ko sa inyo kanina, mga kapatid, aralin nyo ng mabuti, sino ang nagdetalye po nito? Si Moses na ang nagdetalye. Siya na ang nagsabi kung ano magagawin, saan sila nakatira, ganito, ganyan, ano mga taong nandyan ngayon. So, gano'n ang ginawa nila. But the very purpose of the word searching, mga kapatid, is not really to search out the enemy. But the very purpose of God is to send people there to bring back a good news. What I'm saying, para lamang malaman nila kung anong meron doon upang magkaroon na sila ng pananaw sa pupuntahan nilang lugar. Okay? Hindi sinabi ng Panginoon na, okay, pagdating doon, gera-gera, batayan doon. No, hindi. Sabi ng Panginoon, ipinangako ko yan para sa inyo. At ang pinangako, sinabi ng Panginoon, listen, when God promised, kapatid, when God gave them the promise that they will possess the promised land, God was not talking about the enemies or those mga big, mga higante, nakakatakutan nila. No. Ano sinabi ng Panginoon? It's a land flowing with what? Milk and honey. Oh, man. Yun ang sinabi ng Panginoon. Now, you go back to the book of Deuteronomy chapter 6. Actually, kapatid, because pinag-iingat sila ng Panginoon sapagkat ma-overwhelm sila ng mga bagay na nandoon. Go back. When you get home, that's your assignment.
Bakit? Sabi niya, titira kayo sa isang tirahan na hindi nyo naman tinayo. Kakain kayo na hindi nyo naman niluto. Mag-i-enjoy kayo ng mga pagpapala na hindi nyo naman pinagpaguran. So, notice the promise. Pero pagdating dito kay Moses, kapatid, napasama na, nung nag-report na, eto yung mga, nandoon yung Amorites, the Jebusites, and the Apobites, and the Badlites, and Tanduelites, and you see, so yun ang mga sinabi na ni Moses, sinabi na ng mga taong bumalik. Pero sabi ng Panginoon, no, ang gagawin mo, because I want these people to believe what I have said. Okay? Now, kaya pag pumunta nyo doon, kaya sinabi ko sa inyo, pansinin nyo sa verse number 20, bring the fruit of the land. Bakit? Ebidensya yon na totoo ang aking sinasabi. At sapagkat totoo ang aking sinasabi, magkakaroon na sila ng vision. They have now the power to see what's gonna be their life in the next season of their life looks like. Okay? So mai-enjoy na sila. Mai-enjoy na nila mga kapatid. Habang hindi pa sila nakarating doon, pero nai-enjoy na nila. They already have smile because they know where they're going. Hey, is everybody smiling here and happy because you know where you're going? You see, do you understand? Bakit pumupunta tayo rito mga kapatid? Every Sunday, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Sapagkat habang naglalakbay tayo rito, bagamat mahirap ang paglalakbay, may mga kahirapan tayo kapag kukulang sa ating pangailangan, but we know we are where we are going, na up there, wala na po tayong kailangan. Wala nang sorrow there. Wala nang luha. Wala nang kapighatian doon, mga kapatid. You see, if you know where you're going, you should be happy while you're traveling. Now, so you see, ang sabi ng Biblia, you have to assess. That's the very purpose of sending spies. Upang yung mga taong nandito, hindi po pinapunta doon uli, mga kapatid, yung millions. Hindi sila pinapunta doon. Pinapunta lamang yung 12. Para itong mga nandito, magkaroon na sila ng vision for the next season of their life. What's gonna be their life look like when they get there? So it is exciting, mga kapatid. Bakit? Alam na nila eh. Meron na po sila head. Meron na po sila mga eto ngayon, you know, do you understand what I'm saying? Yung iba sa inyo rito, pupunta kayo sa isang lugar, ini-imagine nyo na. Pupunta kayo sa dagat, ini-imagine nyo na kung paano kayo lalangoy. Pupunta kayo sa bundok, i-imagine nyo na kung saan kayo gagawa, you know. Yes, you understand what I'm saying? Is anybody understand what I'm saying here? Okay? So, I hope you understand that. Okay? So, they are there to assess, not to be feared. Not to be afraid. So God sent them not not for reconnaissance, but for assessment. Magkaiba po yan, mga kapatid. Okay? God did not send them to look into where they're going and count their enemies. No. Hindi ko sa inyo pinapabilang kalaban ninyo, hindi ko pinapabilang kung gaano kalalaki sila, o hindi ko sinabi sa inyo ganyan gagawin ninyo. Okay? But God wants them to look where they are going and count their fruits. Count the fruits and look at the fruits, mga kapatid. God is not expecting them to see how hard it could be, but how amazing it could be. Come on, talk to me if you can. God is not asking them to look and predict all the bad things that can happen, but God wants them to know the kind of faith that they should have when they see the land. Okay? Alam niyo problema, mga kapatid? Sapat nakita na nila ang mga kaaway nila, nakita nila yung mga higante, nagpipredict na sila ng future nila. Ito ang mangyayari sa atin.
kakainin tayo ng mga yan. Ito yung mga mahiganting yan, kinakain nila yung mga kasama nila doon. So you understand what I'm saying? Hindi sila inutusan ng Panginoon to spy out the land at pagbalik nila, magkaroon sila mag-predict sila ng mangyayari na sa buhay nila nung makita nila ang kaaway nila. So you understand kung bakit tayo laging defeated sa buhay na ito? Nagpipredict tayo ng isang bagay na hindi naman natin alam. From our assumption, gawa tayo ng prediction. Did you get that? Yung assumption mo, doon ka nagbabatay, you're basing your prediction from your assumption. Woo! So sad. Di ba? Alright, so I hope you're following me. So nagsasabi sila, that's the reason why, kung bakit sila nakapagsabi ng bad things, sapagkat ganun po ang nangyari, nagpredict po sila. But you see, ang gustong mangyari ng Panginoon, makita nila yung amazing things na possibility na maipamumuhay nila pagka nandoon na sila sa promised land. Okay? Now, God is working on what you will enjoy doon sa kanyang ipinangako, mga kapatid. God is doing some things you have never seen in your life that God is doing before. Maaaring may nakita ka, maaaring may sabihin mo, may ginawa na sa iyo ang Diyos sa buhay mo dito ngayon, pero alam nyo ba na meron pang gagawin ang Diyos sa buhay mo na hindi mo akalain na gagawin ang Diyos sa buhay mo. Can you see something better in your tomorrow? I said, can you see something? That's my question. Can you see something better in your tomorrow? If you think on what God has done in your life for the past year, can you see something better in your life? And what's going to be your life this year, 2025? You know, sabi ng Panginoon, all right, you've got to go and get evidence. You've got to go and get evidence that will convince my people that my words are true. It will encourage the people. It will encourage the people. God wants them to have a vision for their next season, for the next season of their life. You see, God wants them. Kaya kailangan ma-encourage sila, mga kapatid. Listen now, I don't know about you, but listen, God was telling us here that God did not stop to be God last year. Listen, are you looking back for the blessings that God has given you last year? Are you looking back for the protection? Sa protection na ibinigay sa iyo ng Panginoon, sa mga pagpapala, anumang naiisip mo, mga kapatid, noong December 31, hindi tumigil ang Diyos sa pagiging Diyos, kundi siya'y patuloy na Diyos hanggang sa taong 2025, and He is God forever. He never stopped to be God. Then what is our life this year, 2025? Do you have a vision what's going to be your life for the next season? What it looks like? Huh? Meron ba tayong naiisip na gano'n, mga kapatid? Listen. If you cannot see it before you see it, you may never see it. One more time. If you cannot see it before you see it, you may never see it. Okay? So, let me tell you, my desire, you've got to have a desire. But let me tell you my desire for all of us here this year, 2025. Are you ready for this? Okay. My desire for all of us here this year is to see you all walking in the favor of God. So imagine, kapatid, kung lahat po tayo rito namumuhay sa pabor ng Diyos. So, I don't know.
I don't know about you, mga kapatid, but that's my desire. You understand, sabi ko nga sa inyo why I am always bringing a message like this. Gusto ko makita nyo lagi ang Diyos. Gusto ko makilala nyo lagi ang Diyos. Kasi ang problema ho natin, marami tayong simbahan, maraming pumupunta sa simbahan, pero hindi nila kilala ang Diyos. Ang gusto kong mangyari, mga kapatid, ay mamuhay kayo sa pabor ng Diyos. Makita ko na araw-araw kayo, bawat step, every step that you take, you can see God. Because the steps of a good man are ordered by the Lord. If that would be the case, every step that you take, God is in it. Kaya gusto kong makita po kayo na kayo lumalakad, namumuhay, na ayon sa pabor ng Diyos. Can you see your children climbing in the ladder of success? Habang nandito kayo ngayon, nakikita nyo na po ba, mga kapatid? May nakikita na ba kayo sa pamilya ninyo, sa anak nyo na siya pataas, mga kapatid? Kapatid, every time na may nakikita po sa mga anak ko na alam kong dadalhin sila pababa, mga kapatid, kinakausap ko na sila kaagad. Because I want to see them climbing in the stairs of success. Can you see it? That's a vision for next season of your life. You've got to see it, because without vision, you will die. You'll die. You will perish. So the 10 spies gave more lights to the problem than the promise. Nakita niyo pa, kapatid, yung 10 spies na to? Ang mas maliwanag sa kanila ay yung problema kaysa pangako ng Diyos. That's a problem. Now, ang problema po natin, mga kapatid, sa buhay na ito, ang binibigyan natin ng liwanag ay yung problema. Kaya ang lagi nating nasasabi ay problema. Ang lagi nating naipapaliwanag sa pamilya natin ay problema. Ang lagi nating naipapaliwanag at madali nating maipaliwanag ay problema kaysa pagpapala na pinangako na ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, I already gave them the land. Why doubt? Bakit magdududa pa tayo na hindi gagawin ng Diyos yun? Pinangako na nga eh. There is no if when God promised or made a promise. Tandaan niyo po yan, pag ang Diyos ay gumawa ng pangako, walang if. That's the only time that God is giving you a choice. Listen, the 10 spies speaks more on their obstacles than their opportunities. Yeah. Kapatid, it's an opportunity that God has given them. Mayroon kayong pagkakataon. You see, kaya nga po marami sa atin ang pinag-uusapan, ang hindi naman dapat pag-usapan, at hindi pinag-uusapan ang dapat pag-usapan. Kaya matindi ang problema natin sa bahay natin. Ang problema natin sa bahay, pinag-uusapan ang hindi pag-uusapan, at hindi pinag-uusapan ang dapat pag-usapan. Yeah. So notice what's the problem here, kapatid. Tingnan niyo po ang problema ngayon, all right? In chapter 13, and in verse number 27, notice what the Bible says here. Okay, chapter 13, in verse number 27. And they told him and said, we came unto the land whither thou settest us, and surely it floweth with milk and honey, and this is the fruit of the land. Now 28. Notice what the Bible says there. Nevertheless. Same as the word but. Now, the word but, mga kapatid, is a conjunction like the word and. But the word but is a negating conjunction. In other words, it erases and invalid, nawawala ng bisa,
yung unang statement, pagka nilagay mo yung statement na yon, anumang statement, kapatid, na inilalagay mo bago sa salitang but, ay nawawalang halaga. Because it's a negating conjunction. Unlike the word and. The word and, anumang ilagay mo before, doon sa salitang and, ay magpapalakas sa susunod na salita doon pagkatapos ng end. Nakita niyo po ang pagkakaiba? Come on, talk to me if you can. Are you learning? All right. So notice here, mga kapatid. Notice in Numbers 13, 27, 28, the word but there, nevertheless, it's a negating conjunction between verses 27, 28. Okay? Now, when you put but after God, it's a classic manifestation of a lack of faith in God. All right, one more time. Pagka nilagay niyo po yung salitang but after the word God, kapatid, yun po ay nagpapahayag na wala kang pananampalataya o kulang ka sa pananampalataya sa Diyos. All right? Now, for example, sinasabi natin lagi, God is good. Subukan mong lagyan ng but. Is there anybody listening to me this morning? You people at the back, upstairs, may naiintindihan ba tayo? All right. So, God is good. Tapos lagyan mo ng but. But you know, kung ano, para ba sinasabi mo, alam mo, magbabayad na sana ako ng utang sa iyo, but, you know, you're so beautiful and you're so handsome, but alam mo ang talino mo, pero wala na, burado na yung naunang statement. So you understand what I'm saying? I trust God, but. So you understand? Now, I said, mga kapatid, in this point, ang pinag-uusapan po natin ay kung paano natin titignan, paano natin nagkakaroon ng vision doon sa pupuntahan natin, paano natin visualize. Di ba? Yun ang pinag-uusapan natin dito. Ngayon, habang nandoon tayo, makikita, apektado tayo, mga kapatid, ng mga bagay na naririnig natin at nakikita po natin. So you see, for example, like this, mga kapatid, I trust God, but. I prayed to God, but. I love the Lord, but. So nung kwenta, nung lahat ng mga sinasabi mo, kung pagkatapos ng Diyos, may but ka. Listen, where you put but in the resume of your life will determine the next seasons of your life looks like. Okay? Hindi nyo gano'n nakuha yung mga kapatid. Kung saan mo nilagay yung salitang but. Okay? Kung saan mo, yun ang magsasabi ng lahat ng buhay mo, kung anong klaseng buhay meron ka. Okay? Napi-figure out mo na ba kung anong klaseng buhay mo, kung nagdududa ka sa pangako ng Diyos? Naunawaan mo na ba kung anong klaseng buhay meron ka kung ang pangako ng Diyos ay hindi mo pinaniniwalaan? You see, naunawaan nyo ba kung anong klaseng buhay ka sa taon na ito, anong klaseng buhay meron ka sa taon na ito, mga kapatid, kung ang pag-ibig mo sa Diyos ay nagba-vary? Papalit-palit, palipat-lipat, hindi mo malaman kung ngayon mahal mo siya, mamayang gabi, wala na. Ngayon, iiyak-iyak ka habang nanalangin ka sa altar. Pagkalabas mo ng bahay, ng simbahan, iba na ang nasa isip mo. Come on, talk to me if you can. See? So, you understand? Now listen, you cannot put but after God, but you can put but before God.
Ang ibig kong sabihin, sa halip na ilagay mo yung salitang but, after God, after the word God, ilagay mo na lamang yung but before God. Ano po ang kalalabasan niyan, mga kapatid? Well, you might say, I'm going through some hardship of this life, but God is able. Mahirap man ang buhay na ito sa ibabaw ng lupang ito, but God. May matinding problema ako sa oras na ito, but God. I can't find the way out in this problem, but my God can make a way out of no way. Sa halip na ilagay mo yung but after God, ilagay mo yung but before God. I promise you, you have the best vision of your life for the next season of your life. Woo! Am I helping you? Come on, talk to me if you can. Sana mga kapatid, naunawaan po natin ang ating pinag-uusapan natin dito. Look, tingnan nyo na lamang mga kapatid. What is the fruit or what is in the hands of the complainers? Di ba? Go back to chapter 13. Come on. Come on. Look. Chapter 13 of the book of Numbers. And there went forth a wind from the Lord and brought, chapter 13, I'm sorry. Mali yung binabasa ko. All right? Look at verse number 26. And they, are you with me now? Chapter 13, verse number 26. And they went and came to Moses and to Aaron and to all the congregation of the children of Israel unto the wilderness of Paran to Kadesh, and brought back word unto them and unto all the congregation, and showed them what? Come on, say it louder. Fruit of the land. You have your Bibles? Look at the screen. The fruit of the land. Actually, binaybay pa ho yan dyan. Hindi lamang po yung grapes. School of grapes. Hindi lamang. May pomegranates pa. But here's what I'm saying, mga kapatid. That is when they came out from the promised land, from Canaan. Okay? And then humarap po sila kay Moses. Anong nasa kamay po nila? Fruits. But, ito na. They have fruits in their hands, but, oh boy. Kahit ngayon ko na-realize, thank you, Holy Spirit, na kahit na anong sasabihin mo, pag dinugtungan mo na ng but, sira na. Maninegate na. Negated na yung first statement. See that? Are you learning English here? Grammar and everything? You're learning grammar from out of grammar. You see, kapatid, anong nasa kamay nila? Fruits. Ipinakita nila. But you know what? They have fruits of the land, but they are still afraid of the people of the land. They are still in doubt of the promise of God. Paano nangyari yan? Kapatid, ulitin ko lamang po sa inyo. Paano sila napunta doon sa promised land? Look at their testimony. The land is what? Fortified. Okay, hindi nido, ha? The wall is fortified. Matibay, kapatid. The land is wall. Napapaligiran po ng wall. Alright?
So in order to get in, or in order to get the fruits of the land, you have to get in. And in order to get in, you have to climb to the fortified wall. And you have to hide from the enemies. Marami kang gagawin, kapatid. Paano nila tinabas yung skull of grapes? And then, para magkaroon ka na do you understand ang sabi ng Biblia? Ilan, kapatid, sa isang cluster of grapes, ilan ang may dala? Look at your Bible. Pinag-uusungan ng 2 tao. And they were there for how many days? Come on, shout it. Hindi 4 days, 40 days. Nandun sila sa loob. Tinitignan nila kung anong nangyayari doon sa loob. Kumuha sila ng mga ebidensya doon sa loob. Paro-paro sila makapasok sa loob. Kinakailangan. Doon sila sa wall na napakataas at napakatibay. In other words, kapatid, I don't know. Ako'y naniniwala mga matatalino tayo sapagkat anak tayo ng Diyos. Wala hong nakadetect sa kanila, nakaaway. Hindi sila na-detect ng Anakites. Hindi sila na-detect ng Jebusites, ng Amorites, ng Ammonites, ng Jebusites. Walang nakaalam na mayroong pumasok doon na Israelites. In other words, these 10 spies who are giving an evil report to Moses didn't realize how God protected them. Imagine, bago ka makakuha ng bunga, kapatid, you have to climb. Kinakailangan kang pumasok, at para makapasok ka, you have to climb sa napakataas. Tapos pagbalik mo ngayon, takot ka. Iningatan ka. Dala-dala mo na yung ebidensya ng pag-iingat ng Diyos. Dala-dala mo na yung pagpapala, ebidensya ng pagpapala ng Diyos. Ang kailangan mo na lamang at ang inaasahan ng Diyos ay makikita ng mga tao doon. Ito ang magiging buhay namin. Matitindi pala ang pagkain namin doon. Matitindi pala yung lugar. Wala akong pakialam kung may Amorites doon. You understand? Let me give you a history about this and then we're done. We'll eat our lunch na. Okay? Now listen, sabi nila, nakita namin yung mga anak. Now, if you study the Bible, kapatid, hindi po ako nagsasabi na mayroong ibang nilikha ang Diyos. Pero alam niyo po itong mga higante na ito. Ito yung mga sinasabing nag-fall from heaven na Nephilim. Ang tawag po dito is Nephilim. Ang Neph is to fall. Okay? So ito yung mga nanggaling, nag-fall from heaven, but I'm not saying na merong ibang tao na nag-exist ibabaw ng lupang ito na hindi nilikha ng Diyos. But I'm saying, ang pag-aaral ko lamang ay hanggang doon sa fall from heaven or ito mga taong ito ay nanggaling sa ibang tribo. But you know that is in chapter 6 of the book of Genesis. And so, as you study mo, kapatid, and pagkatapos yan, makikita nyo na yung evil imagination ng tao ay grabe na. So ang Diyos ay nagpadala ng flood. Na-wipe out ang lahat. Makinig ka ng mabuti. Na-wipe out na ho ang lahat. Wala. Walang natirang aso. So you understand? Wala na ho itong mga Nephilim na ito. Wala ho itong mga giants na ito. Pero ang tanong ko ngayon, kapatid, bakit pagdating sa Book of Numbers, nandoon pa rin yung mga higante? Kung lahat ng ito ay, nadala na ng baha. Inanod na ng baha. Bakit meron pang ganito? Kapatid, ako na may naniniwala na ito'y higante, pero hindi pwede ito i-connect doon sa Nephilim sa Genesis chapter 6. Now, bakit sila nagkaroon ng ganito? Sapagkat ito ang pananaw ng mga taong naduduwag at kulang sa pananampalataya sa Diyos.
Kaya nga po mga kapatid, mag-ingat tayo sa mga sabi-sabi lamang ng tao, bunga ng kanilang haka-haka at imbento sa buhay na ganito yan. But it's not in the Bible. Dahilan sa kanilang kakulangan sa pananampalataya, nag-imbento sila, ikinonect nila ang mga taong ito doon sapagkat mas malaki sa kanila. And look, because of that, they elevated the Anakims. And they what? When they elevated themselves, ano ang ginawa nila mga kapatid? They belittled themselves. Listen. When you elevate, be careful kapatid, na mag-elevate ka ng ibang persona maliban sa Diyos. You see, they tried to compare themselves to the giants. You see, now do you understand that comparison is the manifestation of insecurity? They became insecure because they made the first step of insecurity. The first step of insecurity is when you begin to compare yourself to others. Nagsisimula po dyan ang insecurity. And so what happened now, mga kapatid? They saw themselves as what? Grasshoppers. When they saw the giants, they saw themselves as what? Grasshoppers. Kapatid, nakakalungkot man to, pero ito po ang totoo. Kung paano nila tinignan ang sarili nila. Nakakalungkot. It's so sad. They elevate the other people and they belittle themselves. Pagka nag-compare po tayo. So you understand, may hinanda po sa atin ng Panginoon. It's your choice. Paano mo titignan ang isang bagay na ito? I believe it's time to change how you see where you are headed. It's time to change. Tignan mo buti. Saan ka pupunta? Anong pupuntahan mo? Ano yung binigay sa iyo ng Panginoon? It's already a prepared place. Paano mo tinitignan yung prepared place na yun? Paano mo tinitignan yung buhay mo doon sa hinanda ng Panginoon sa buhay mo? See? Now listen, tayo bilang isang Kristiyano, alam niyo mga kapatid, dumaan man, ako po, sinasabi ko po ito sapagkat dumarating po ako sa ganyang kalagayan. Sa nakikita ko sa mga tao, lagi na lamang nagko-complain. Look at this. Now, naunawaan niyo mga kapatid kung anong meron kayo ngayon. Now, think about this. Nakaupo kayo ngayon, may maayos kayong pag-iisip. Di ba? Now listen, may blessing kayo mula sa Panginoon. Yung iba sa inyo, kasama nyo ang mga anak nyo rito. Anong meron kayo ngayon? Lahat siya nasa inyo na. Lahat siya nasa atin na. Ano pang pagduruda na sasabihin natin, natatakot ako ngayong taon 2025, baka kung anong mangyari sa akin, kung ano lang meron ako. The fact na meron kayong maayos na pag-iisip ngayon, ang kailangan lamang is gamitin mo yung maayos na pag-iisip na binigay sa iyo ng Panginoon. Pero hindi po natin nagagamit yan kasi naapektuhan tayo ng nakikita natin sa iba. We begin to compare ourselves with the things of others. And because you think na wala tayo nang meron sila, we are what? Not blessed, and they're blessed. We are what? Inferior than them. Nung nakita nila yung mga higante, sabi nila, alam niyo ang ibig sabihin ng anak? Long neck. Okay? Kung sa Tagalog, alak. Yeah. Alam ko kayo mga lalaki rito, mga kapatid. Alam niyo yan. Brother Tito, kagabi lang, alam mo yung long neck, di ba? Yeah.
Oh, yeah. Yeah. Oh, iba nakayuko na sila. Pinag-uusapan yung long neck, Tanduay long neck, White Castle long neck, you know. Yeah. So, anak is long neck. Ibig sabihin, matatangkad na tao ito, mga kapatid. Now, here's the thing. Ang sabi nila, the anaks are there. And they are stronger than us. They thought because they are tall, they are strong. Mali! Marami akong nakasamang matatangkad at marami akong nakalaro sa basketball na matatangkad, pero lampa. Hindi sapagkat matatangkad, malakas. Maniwala ka sa mga yan. Sabi ko minsan, naglulukuhan ka pag naglalakad kami ni Noel, minsan. Pag may nakita ko malaking katawan, matangkad, malaki, sabi ko, Brad, hawakan mo tong bag ko. Bubugbugin ko tong taong ito. Sabi ni Noel, hindi sir, wag ka maniwala dyan, bakla yan. So you understand what I'm saying? Pag nakakita kayo mga kapatid na sobrang tangkad na babae, alam nyo nang hindi babae yan. Pero yung mga katamtaman lang ang tangkad, iyan ang... Oh, anyways. Ba't ba tayo nakarating dyan? Alam mo, sa tuwing titingin ako sa iyo, rin, nawawala ako. Ha? Alak? Anak. Yeah. Alright, so you understand what I'm saying, mga kapatid? Hindi sapagkat matangkad, ay malakas. So nagkaroon sila ng iba't ibang kaisipan na dahilan sa takot nila. At ang binigyan nila ng liwanag, yung hindi dapat nila bibigyan ng liwanag. Ang binigyan nila ng liwanag, yung obstacles, ang binigyan nila ng liwanag, yung problema, at hindi yung pagpapala. Kapatid, sana ang mas maliwanag sa atin, yung pangako at pagpapala ng Diyos. Yun sana ang ipapaliwanag natin sa ating mga anak. Hindi yung pananakot. Ang dapat ipaliwanag natin sa kanila, mga kapatid, yung pagpapala at pangako ng Diyos. Anong maliwanag sa iyo ngayon? Bakit hindi po tayo nagkakaroon ng vision sa ating buhay for the next season? Because what is clear in our minds are the problem and obstacles, and not the promise and the opportunities. Can you see the opportunities that God is giving you this year, 2025? Nakikita niyo po ba yan? You have to see it. Hinanda yan sa iyo ng Panginoon, but you have a choice. But remember, when God give you choices, remember this, there is a consequence. And every choice that you make, there's a consequence. You've got to bear it in your mind. But if it is predestined, all you have to do is to obey God. Klarado po ako sa inyo. Para po sa mga bisita natin, lahat po ng mga bagay na narinig niyo po ngayon, nagsisimula po yan sa pagkakaroon ng relasyon sa Diyos. Sabi ko sa inyo kanina, hindi ang Diyos tumigil noong December 31. At pagpasok ng January 1 ay wala ng Diyos. Oh, maraming mga Kristiyano ganyan. Nawawalan sila ng Diyos pag bagong taon. Nawawalan sila ng Diyos ng December 24th, the height ng preparation ng December 24, bababa na, wala ng Diyos sa 25. Bakit? Lasing na. January 1st, lasing na uli. Wala ng Diyos. Ang Diyos ay hindi tumigil sa pagka-Diyos noong December 31 at hindi rin siya tumigil ng pagiging Diyos noong December 24. God is God forever. Anong meron ka? Anong meron ka? Paano mo i-establish ang iyong relationship mo sa Diyos? Makinig po mabuti sa mga bisita po namin. Number 1 na gagawin mo is kilalanin mo ang iyong sarili sa harapan ng Diyos kung sino ka. Ang sabi ng Biblia,
ikaw at ako ay isang makasalanan sa harapan ng Diyos. Kaya kung titignan mo ang iyong sarili sa harapan ng Diyos, ikaw at ako ay isang makasalanan. Okay, huwag mong isipin yung mga kasalanan na ginawa mo. No, hindi yun ang tinutukoy ko. Yung kasalanan na pagsuway natin sa Diyos, hiniwalay natin ang ating sarili sa Diyos. At pumili tayo ng sarili nating Diyos-Diyosan. Okay? Saan po natin naman na yan? Mula pa kay Adan. Doon natin naman na yan. Tinanggal nila ang totoong Diyos, pinalitan ng Diyos-Diyosan, naggumawa sila ng sarili nilang pamamaraan. And that is religion. Okay? Ngayon, bilang isang makasalanan, ano ngayon sabi ng Biblia? Merong kabayaran yung ating pagiging makasalanan. So pag tinignan mo sarili mo sa harapan ng Diyos, sinasabi ko ito para makapag-establish ka ng magandang relasyon sa Diyos. So para magkaroon ka ng relasyon sa Diyos, kilalanin mo na ikaw isang makasalanan. And then, ang sabi ng Biblia, ang kasalanan na yan ay merong kabayaran. At ang kabayaran ng kasalanan ay pagkahiwalay sa Diyos. Nang ibig sabihin, kaparusahan doon sa impyerno o walang hanggan. Tayo pong tao ay may buhay na walang hanggan. Pero ang tanong ko ngayon, saan mo ngayon i-spend yung buhay mo na walang hanggan? Sa langit o impyerno? Ang pupunta lamang sa langit, mga kapatid, ay yung merong relasyon sa Diyos. Anong relasyon? Dapat miyembro ka ng pamilya ng Diyos. Hindi miyembro ng simbahan, kundi pamilya ng Diyos. Hindi miyembro ng religion, kundi miyembro ng pamilya ng Diyos. Paano yon? Tanggapin mo ang Panginoong Jesucristo bilang sarili mong tagapagligtas. John 1:12, sa sino mang tumanggap sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas, siya ay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kaya kung ikaw ngayon ay anak na ng Diyos, kasama ka na rin ngayon sa pamilya ng Diyos. Hindi ka miyembro ng simbahan, pero miyembro ka ng pamilya ng Diyos. Hindi ka miyembro ng reliyon, pero miyembro ka ng pamilya ng Diyos. Yan ang katiyakan na namang oras, dumating sa iyo ang kamatayan, 100% pupunta ka ng langit. Bakit? Miyembro ka ng pamilya ng Diyos. Walang miyembro ng pamilya ng Diyos na pupunta ng impyerno. Anong gagawin mo sa iyong kasalanan? Ipahayag mo sa Diyos na mula ngayon, ikaw na po ang aking tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Sa oras na ginawa mo yan, bibigyan ka ng Diyos ng karapatan na maging anak ng Diyos. Maliwanag po. Okay, nais ko pong hilingin lahat po ng mga bisita po namin. If it's your first time, pakitayo po kayo. Lahat po ng mga bisita po namin first time, would you please stand? Okay. Amen. Meron sa taas, meron dito sa baba. Sige po, wag po kayo mahiya. Wag po kayo mahiya. Okay? Now, sa lahat ng mga nakatayo po ngayon at maring yung iba naman ay you're not able to stand, hindi nyo kayang tumayo, pero first time kayo. But ang gagawin po natin, ito yung first time, igagabay ko po kayo sa isang maiksing panalangin. Ang panalangin pong ito ay hindi po ang ibig sabihin pag sumunod ka sa panalangin, ay miyembro ka na ng simbahang ito. Hindi po. Tandaan niyo po, walang anumang simbahan at walang sinumang pastor na pwedeng magdala sa inyo sa langit. Si Kristo lamang po ang tanging daan. Sabi ng Panginoon sa Kristo, ako ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Walang makakaparoon sa Ama maliban sa akin. Jesus is the only way. There's no other person that can save you from hell. There's only one person that can save you. Jesus Christ. Jesus is the way, the truth, and the life. Okay? So ang gagawin po natin, mananalangin po tayo, panalangin pagsisi at pagtanggap sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Ang gagawin lamang po natin, maging yung mga nandyan sa virtual, okay, ang gagawin nyo lamang po ay susunod lamang po kayo sa aking panalangin sa malakas na tinig. Yung pong naririnig ko, ano po, para maituloy-tuloy ko po yung panalangin. Okay? So kayong mga nakaupo, just bow your heads and you pray for us, you pray for this men and women nakatayo ngayon at susunod sila sa panalangin, okay? You pray for their salvation, okay? So sa mga nakatayo po ngayon at sa mga hindi nakatayo, nais nyo sumunod sa panalangin, sumunod lamang po kayo sa malakas na tinig. Ano po? Yung pong naririnig ko. Sige po, yuko po natin ating mga ulo, ipikit po natin ang ating mga mata at sumunod po kayo sa aking panalangin sa malakas na tinig. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito na nakilala ko na ako ay isang makasalanan at hinatulan nyo patungo sa impyerno. Subalit, nagpapasalamat po ako na si Kristo Jesus
ay namatay at inilibing at muling nabuhay alang-alang sa kabayaran ng aking kasalanan. Ngayon pong umaga, pinagsisisihan ko po ang aking kasalanan at tinatanggap ko po ng buong puso si Kristo Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Marami pong salamat sa kaligtasan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, thank you. Manatili po kayo nakatayo. Alam niyo, tinanggap niyo ngayon ay si Kristo bilang sariling tagapagligtas. Okay, saan po kayo niligtas? Doon sa kabayaran ng kasalanan sa impyerno. Kung niligtas na kayo ng Panginoon doon sa kabayaran ng kasalanan sa impyerno, isang lugar na lamang po ang para sa atin. Wala na yung impyerno, langit na po. Okay? Anong sabi ng Biblia? Sa sino man tumanggap kay Kristo ay binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Therefore, alam niyo po ba na yung tinanggap niyo ngayon at yung tinanggap ko rin ay parehas lamang. Tinanggap niyo si Kristo ngayon, matagal ko nang tinanggap si Kristo. So, ang sabi ng Biblia, sa sino man tumanggap kay Kristo ay binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Therefore, lahat po tayo ngayon na tumanggap ay anak na ng Diyos. Kaya sa harapan ng Diyos, iisang pamilya po tayo na ang tawag po doon ay pamilya ng Diyos. Kaya tayo ngayon ay nagtatawag ang brother and sister sapagkat magkakapatid po tayo sa pamilya ng Diyos. Maliwanag po? Alright. So, habang nakatayo po sila, mga kapatid, ay pwede niyo po silang lapitan. Kailangan po na merong mag-counsel po sa kanila. Next step, meron lamang po lalapit sa inyo. Next step after that, okay? So, yun na lamang kasunod ang i-explain niyo po sa kanila, okay? Alright, sige po. Sama lamang po kayo sa kanila. Okay? Shall we all stand, mga kapatid? Tumayo na po. Meron pa hong mga nakatayo, ano? Meron pa dalawa dyan, Brother Benji. Yan, sa harapan nyo. Okay, meron pa rin dalawang mothers doon sa may likod. Pakitayo lang po yung first time. Pakitayo po yung first time. Sige po. Yung nakatayo kanina, yung tumanggap kanina, pakitayo lamang. Okay, everyone stand now. Everyone stand. Okay, wag po natin kaligtaan, mga kapatid, yung mga bisita po natin. No? Wag po natin silang kaligtaan. Lahat po tayo nakatayo na ngayon, lahat nakatayo. At listen, sa mensahe na narinig po natin ngayon, kung kinakausap tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng mensaheng yan, then let's come. Let's come to God. Let's talk to God. Let's make business with God. Kausapin po natin ang Panginoon together with our families and together with our friends. If you are here with your friends, if you are here with your cousins or relatives, you bring them and pray to God together. Okay? Sige po, habang ang ating pong musician ay nagtutugtog ng invitational song, let's do it. Let's come to the Lord. Amen. Let's do it. Come on.
Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Nakikita niyo po ang inyong mga anak ngayon, tiklop tuhod na lumapit po sa inyo, kasama ang kanilang buong pamilya, Panginoon, at kanilang mga kaibigan, kamag-anakan. O Diyos, dalangin ko po na patuloy niyo pong paintulutan ng bawat isa na matagpuan niyo na lumalakad po sa inyong pabor, O Diyos, namumuhay na ayon sa inyong pabor. You know my desire, O God. That's my desire. To see your people walking in the favor, in your own favor, O God. Thank you, O God. Thank you for allowing us to hear this message this morning. Bless each of us and each family this morning. Kausapin niyo rin po yung mga kinakausap ngayon for baptism. Patuloy niyo po silang bigyan ng masunuring puso upang sila'y sumunod sa tubig ng bautismo. Ito po ang aming pasasalamat sa pangalan po ni Jesus. Amen.